A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, ang ating tatalakay sa maikling oras na ito ay ang tinatawag na wajibatul hajj, ang mga obligadong gawain sa hajj sa paglalakbay patungo sa Makkah. Natalakay na natin yung mga haligi ng hajj. Ngayon mga kapatid, meron tayong 6 na wajibatul hajj, 6 na obligadong gawain sa hajj. Una rito, ang pagsusuot ng ihram sa miqat. Kapag ikaw ay dumating na sa miqat, dapat kang magsuot ng ihram. So madidiscuss po natin yan kung ano yung mga dapat suotin ng lalaki at dapat suotin ng babae. Okay. Pangalawa, ang pananatili sa Arafah ng araw. Tandaan po natin yon. Nung una na natalakay natin sa haligi ng hajj yung pananatili sa Arafah, al-wuqufu bi Arafah. Ngayon, ang obligado sa atin kapag ikaw ay magha-hajj, maglalakbay patungo sa Makkah, ikaw ay mananatili sa Arafah ng araw. Okay? Pangatlo, ang pananatili sa Mina at Muzdalifah ng gabi. Okay? Tandaan po natin. Mina at Muzdalifah, gabi naman po ito. Yung doon sa Arafah ay araw. So, para mas maintindihan po natin iyan, ay madidiscuss natin yung tinatawag na khatawat o kaya yung tinatawag na step by step ng iba't ibang klase ng anwa'un nusuk. Yung hajj tamattu, hajj kiran at saka yung ifrad. Doon natin matatalakay kung ano yung mga dapat gawin sa Mina, sa Muzdalifah at saka sa Arafah. Focus lang tayo ngayon sa wajibatul hajj. Pang-apat, ang pagbato sa jamarat. Okay? Pagkatapos nun, pagkatapos lahat ng mga gawain nyo sa ika-10, ika-11, ika-12, hanggang ika-13 ay magbabato kayo ng jamarat. Okay? So, merong 3 klase ng jamarat. Yung jamarat aqabah, wusta, at saka yung sugra. Yung malaking jamarat, yung katamtaman, at saka yung maliit na jamarat. So, sa bawat jamarat na yon ay magbabato kayo ng 7 beses. Okay? So yan, madidiscuss din po natin iyan doon sa step by step na gagawin natin sa tinatawag na anwa'un nusuk. Panglima, ang pagbabawas sa buhok. Maaring sa mga kalalakihan, ang pinakaobligado sa kanila ay yung magpakalbo. Pero kung ayaw nila, wala tayong magagawa, ang gusto nila ay magbawas lamang, katanggap-tanggap pa rin ang kanilang hajj. Pero ang magandang ginawa ng Propeta Muhammad SAW ay yung pagpapakalbo. Sa mga kababaihan naman ay yung kadralun mula, yung babawasan yung kanilang buhok sa pinakadulo ng kanilang buhok ng kadralun mula. Sabi ng ating mga ulama, maaring ito ay umaabot ng 1 inch o sobra pa. Okay? Yun ang panglimang wajibat o mga obligadong gawain sa hajj. Pang-anim, mga kapatid sa religyong Islam, ang pagsasagawa ng tawaf al-wada at tawaf al-wada. Yan ang pang-anim na dapat gawin ng isang magsasagawa ng hajj o tinatawag na tawaf al-wada. At yan ay ginagawa kapag tapos mo na lahat ng mga gawain sa pagsasagawa ng hajj. So mga kapatid sa religyong Islam, ulitin ko sa inyo, unang-una ang pagsusuot ng ihram. Pangalawa, ang pananatili sa Arafah ng araw. Pangatlo, ang pananatili sa Mina at saka Muzdalifah ng gabi. Pang-apat, ang pagbato sa jamarat. Panglima ay ang tinatawag na pagbabawas ng buhok. Pang-anim, ang pagsasagawa ng tawaf al-wada. Mga kapatid sa religyong Islam, yan ang mga tinatawag na wajibatul hajj o mga obligadong gawain sa pagsasagawa ng hajj. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, madidiscuss pa po natin paunti-unti inshallah subhanahu wa ta'ala ang mga iba't ibang hatol o iba't ibang usapin patungkol sa hajj. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa religyong Islam. Hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.